Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 651 hanggang Kabanata 660. Kabanata 651. Bukod dito, araw-araw nalulugi ang kanyang restaurant at naramdaman niya mismo na kailangan niyang isara ito sa lalong madaling panahon. Hanggat hindi sinubukan ni Jack na i-blackmail siya ng higit sa 10 milyong dolyar, magiging maayos at maganda ang lahat. Sige, kung ganoon, umalis ka na lang dito. Itinaway ni Jack ang kanyang kamay at kumuha ng isang white sand na sigarilyo, sinindihan ito ng dahan-dahan. Okay. Tisigaw ako. Agad na tumakbo palabas ng lugar ang amo ng restaurant na para bang mamamatay siya sa susunod na segundo ng pananatili doon. Big bro, maraming salamat. Hindi namin alam ang gagawin kung hindi dahil sa iyo. Dapat tingin si Tiger kay Jack pagkaalis ng amo, namumula ang mga mata. At ang asawa ko ay malamang na nabuli ng mga palaboy na iyon kung hindi ka sumama sa akin. Napakaswerte ng Tiger, swerte na naisip niya si Jack at nagawa niyang dalhin siya rito. Kung hindi niya magagawang talunin ang mga taong iyon. Isa pa, malamang na sinamantala ng lalaking iyon na tinatawag na Brother Loco ang kanyang asawa. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Umalaklak si Jack. Tere na, kuya. Uminom tayo ng ilang rounds. Isang diretsong ngiti ang ipinakita ni Tiger. Ginawa mo lang na may magbigay sa akin ng higit sa $900,000 sa pagkakataong ito. Hindi pa ako nakaka-recover sa shock. Huwag kang pawisan. Pumunta lang at buksan ang iyong negosyo sa kapayapaan. Hindi ka na nila guguluhin pa. Inugot ni Jack ang kanyang sigarilyo bago niya idinagdag, sa kabilang banda, ako ang manggugulo sa kanila bukas. Kailangan kong tingnan kung natuto na ba sila para hindi na ako umiinom. Kailangan ko nang umuwi. Gabi na, sige na. Inom tayo sometime soon. Tumango si Tiger, nakita si Jack na umalis habang ang huli ay umaalis. Tiger, nakakamangha itong big bro mo. Hindi naman siya regular na veterano, di ba? Hindi napigil ang magkomento ng asawa ni Tiger pagkaalis ni Jack. Ang kanyang husay sa pakikipaglaban at aura ay hindi tulad ng isang regular na tao. Iniligtas niya ang buhay ng Diyosa ng Digmaan noon at medyo matalik siyang kaibigan nito. Hindi siya magiging walang takot sa harap ng mga tao mula sa Kingston Hall kung hindi. Umiti si Tiger. Hindi ko inaasahan na magiging ganoon siya kalalaki sa loob ng 5 taon. Balita ko na promote siya sa ranggong head commander. Ngunit para sa akin, siya ay palaging magiging mas mahusay kaysa sa isang Diyos ng Digmaan. Chich! Agad namang inilibot ng kanyang asawa ang kanilang paligid, natatakot. Huwag kang magsalita ng ganyan. Paano ka magbubuga ng ganyang kalokohan? Tinasabing mas malakas siya kaysa sa isang God of War. Paano kung narinig ka ng isang God of War? Hindi sila magiging masaya at nakakatakot sila. Halos sinasamba ng mga tao ang lupang kanilang kinatatayuan. Malakas ang bro mo, pero hindi siya may kukumpara sa isang God of War. Lahat tama. Nakuha ko. Tere na. Sa palagay ko ay hindi tayo magkakaroon ng maraming negosyo ngayong gabi. Magsara tayo ng tindahan at bumalik sa bahay para makita sina tatay at nanay at ang ating anak. Hihintayin natin bukas kung kailan wala nang mangiistorbo sa atin. Naniniwala ako na magsisimula ang negosyo natin. Naikuyong ni Tiger ang kanyang kamao, kumpiyansa sa pagsasalita. Mabilis na nagmaneho si Jack pabalik sa villa. Pagkatapos niyang iparada ang sasakyan, napansin niyang may human-ong Volkswagen sa tabi niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mukha ni Jack habang pinag-aaralan ang bagong sasakyan. Mukhang talagang lumaki na si Ben. Ito ay isang magandang bagay sa kanya. Gayunpaman, naniniwala rin siya na si Ben ay dumanas ng maraming emosyonal na trauma. Hindi mapapatawad ni Jack ang ginawa ni na Ivan at Zina ng ganoon kadali. Nais niyang ipaalam sa kanila na ang lahat ng ginawa nila ngayon ay hindi kapanipaniwala at lubos na kamangmangan. Kabanata 652. Tatay, halika dito. Tignan mo da. Tingnan kung ano ang mayroon ako. Patakbong lumapit si Kylie kay Jack pagkapasok niya sa sala ng villa, pumirit sa cute at malaanghel niyang boses.
Agad na natunaw ang puso ni Jack sa tunog ng boses na iyon at sa paningin ng mga mata na iyon. Agad siyang yumuko para buhatin si Kylie, hinalikan ito sa pisngi. Magaling. May sticker ang aking maliit na babae. Tama iyan. Tinabi ng guro na ako ay isang mabuting mag-aaral. Maaliwalas at inosente ang ngiti ni Kylie, mamalot sa kurba nito ang kaligayahan. Oh. Siyempre, ang aking anak na babae ang magiging pinakamatalino at responsableng bata sa klase. Pinuhat ni Jack si Kylie sa hagdan. Tama. Kylie, gusto mo ba ng reward? Sabihin mo sa akin. Bibigyan kita ng isa. Sige. Dalhin mo kami ni Mommy sa aquarium sa Sabado. Tanong ni Kylie na nakatitig kay Jack nang may pag-iisip pagkatapos ng ilang sandali. Mukhang maganda. Dadalhin ka namin doon sa Sabado. Ibinabalang ni Jack si Kylie nang nasa itaas na palapag sila. Bumalik siya sa kwarto niya. Noon lang niya napansin na nakauwi na pala si Selena galing sa trabaho at naliligo. Sa bedside table, may poster. Napahiya si Jack nang mapansin ang poster. Ito ang advertisement na tinulungan ng ibang tao na ilagay, hindi ba? Mukhang alam na ni Selena ang buong bagay. Umupo siya ng ilang minuto. Lumabas si Selena sa banyo, nakasuot ng casual na damit. Bakas ang init ng kanyang labi nang makita si Jack. Gusto mo talagang magpadala ng ripple sa buong lungsod, di ba? Gaano karaming pera ang ginugol mo para i-advertise ito ng husto? Mukhang hindi mo makakamit ang ganoong resulta kung hindi ka gumastos ng hindi bababa sa 10 milyong dolyar. Ang iyong ina ay mag-aalala tungkol sa iyong pananalapi. Muli, napangisi si Jack sa kahihiyan. Mahal, gusto ko lang na malaman ang iyong kaarawan sa buong lungsod para magkaroon ka ng magagandang alaala. Gayunpaman, hindi ko ginawa ang mga patalastas. Ayoko nang masyadong showy. Nagulat si Selena nang marinig iyon. Hindi pwede. Kailangan gumastos sila ng maraming pera. Ang mga patalastas ay nasa lahat ng dako. Kaya lang nahihiya akong lumabas. Pinag-uusapan pa nga ng mga kasamahan ko ang pagpunta sa birthday ko. Nagsalubong ang mga kilay niya pagkatapos niyang mag-isip sandali. Kakaiba. Sino ang gagastos ng ganoon kalaking pera para i-advertise ang ating dalawa kung hindi ikaw? Hindi ba ito ay isang pag-aaksaya lamang ng pera? Anong benepisyo ang matatanggap nila? Hindi napigilan ni Jack ang mapangiti habang nakatingin sa magandang nakaharko na mga kilay ni Selena. Pag-isipan mo, mahal. Hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito at hindi rin marami ang nakapaligid noong ginawa ko ang deklarasyon. Sino sa tingin mo? Siyempre, si Selena, ang pagiging matalas na babae niya ay agad na nag-react nang sinenyasan siya ni Jack. Hindi pwede. Zina. Pero bakit niya gagawin ito? Lalo na nung kakabugbog pa lang ni Ivan sa amin. Bakit niya gagawin ito kay Ivan? Iniisip pa rin nila na nalasan ako. Ang laso na inaasahang magpapakita sa iyong kaarawan at gusto nilang panoorin ang palabas. Nakuha mo ba? Bahagyang nagsalita si Jack habang tumatawa. Tawakas na intindihan na ni Selena. Tama. Hindi nila alam na gumaling ka na. Ivan, ang anak ng Abdik. Gusto niya talagang mapanood ka ng lahat na mamatay sa birthday ko, eh. Hindi ko inaasahan na siya ay napakasama. Tumanggaw si Jack. Buti naman nakatulong sila sa pag-advertise ng event though. Hindi na natin kailangan gawin ito sa ating sarili. Ang balita ay magpapakalat sa buong lungsod ng napakabilis. Kabanata 653. Hindi alam ni Selena kung matatawa o maiiyak. Malamang sasaksakin ni Ivan at Zina ang sarili nila sa lalamunan kung alam nila ang iniisip ni Jack ngayon. Siyempre, malamang na hindi nila ay advertise ang kaganapan ng ganoon lang kung alam nila na pinagaling ni Jack ang kanyang sarili sa lason. Pero birthday ko pa lang. Hindi na kailangang gumawa ng kaguluhan tungkol dito. Ang patalastas na iyon ay malamang na nagdulot ng isang tunay na pagkabigla para sa lahat na sinasabing ang basyang magiging pinakahuling usapan ng bayan para sa mga darating na taon. Gumawa pa sila ng countdown. Diyos ko, tayo ay malamang na maging puno ng maraming biro kung ang party ay masyadong normal. Ipinahayag ni Selena ang kanyang mga pag-aalala pagkatapos niyang isipin ito. Hindi lang mamahaling pagkain ang magpapaganda ng event.
Tiyakap ni Jack si Selena, binigyan siya ng matamis na ngiti. Huwag kang mag-alala. Relax ka lang. Magtiwala ka sa akin na hawakan ito. Sige. Kinagat ni Selena ang namumulang labi, saka nahihiyang nagsalita. Maligo ka na. Bumaba na kami para kumain pagkatapos. Gumagawa sila ng hipon na gusto mo. Kilala mo talaga ako. Alam mo na kung ano ang gusto kong kainin pagkatapos lamang ng isang buwan ng aking pagbabalik. Pinag-aralan ni Jack ang kagandahan bago niya. Hindi niya napigil ang maglapat ng banayad na halik sa labi nito. Hinalikan ni Daddy si Mommy. Magkakaroon ako ng mga nakababatang kapatid na lalaki at babae. Hindi nila namalaya na palihim na binuksan ni Kylie ang pinto at sinundot ang ulo sa loob ng kwarto. Tipatikip siya ng kamay sa bibig at napangiti nang makita ito. Dapat talon si Selena sa gulat at agad na itinulak si Jack palayo nang lilisik ang mga mata sa kanya. Seryoso? Bakit hindi mo isinara ang pinto? Binigyan siya ni Jack ng mapait na ngiti. Hindi ko akalain na ang aming maliit na babae ay papasok sa oras na ito. Bumaba na tayo, Kylie. Huwag ka rin magsalita ng kalokohan. You're more than enough para sa amin. Lumapit si Selena at binuhat si Kylie, handang bumaba na may kulay pula ang pisngi. Hindi mo magagawa ito, mahal. Kailangan natin ng isa pang anak. Magiging lonely si Kylie kung hindi. Mabilis na paalala ni Jack sa kanya pagkatapos niyang mapagtanto ito. Samantalang si Selena na naglakad na papunta sa pinto, ang dulo ng tenga ay naglalagablab na kulay pink. Hindi niya inaasahan na sumulyap siya sa kanyang balikat pagkatapos niyang lumabas ng silid. Binigyan niya ito ng tingin na hindi katulad ng isang teenager na babae na nakaranas ng kanyang unang pag-ibig. Sige. Kung maaari kang magdulot ng kaguluhan sa buong lungsod sa aking kaarawan at iparamdam sa akin na ako ang pinakamasayang babae sa mundo, papayag akong magkaroon ng isa pang anak. Pero hindi mangyayari iyon kung hindi mo ako ipaparamdam sa akin na super touch at masaya. Ginagarantiya ko na masisiyahan ka. Umagalpak ng tawa si Jack. Alam niyang kontento na si Selena sa buhay nila ngayon. Kusa siyang tinutokso. Pagkatapos niyang maligo at kumain, niyakap ni Jack si Selena para matulog. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga palaboy ang dumating sa harap ng punong tanggapan ng Green Sky Hall. Sir, kailangan niyo po kaming tulungan. Kapatid si Kuya Luca ay nabugbog, napakasama na ang kanyang mga bola ay nawasak at ang kanyang mukha ay muling inayos. Nasa ospital siya ngayon. Ang isang lalaki ay inihagis ang kanyang sarili sa paanan ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagsusumamo ng malungkot. Bahagyang napaawang ang sulok ng bibig ng medyo may edad nang marinig iyon. F-sick. Ano ang lahat ng kaguluhan ngayon? Sabihin mo na. Anong nangyari? Kabanata 654. Ang pinuno ng Green Sky Hall ay nabalisa pa. Nang hapong iyon, nalaman niyang na-hospital si Flynn matapos siyang bugbugin. Ang isang paa niya ay nabali ng husto, kailangan itong putulin. Pinag-iisipan pa niya kung ano ang dapat niyang gawin bukas, kung hahayaan na lang niya ang buong pangyayari para sa bodyguard na iyon ng pamilya Drake. Hindi niya inaasahan na gagapang na naman sa kanya ang kanyang mga nasasakupan. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Bakit binugbog si Luca? Dahan-dahang nagsalita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki matapos manatiling tahimik ng ilang segundo. Sa wakas ay isinalaysay ng isa pang lalaki ang lahat ng nangyari. Nang matapos siya, sinabi niya, hindi ko alam kung walang laman na pagbabanta ang lalaking iyon, pero magdadala daw siya ng gulo sa Green Sky Hall bukas ng umaga. Gusto niyang bayaran natin ang bawat piraso ng $50,000 na iyon. F-sick. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay labis na nagalit. Ibinagsak niya ang kamay sa mesa sa tabi niya at sa isang malakas na bitik, nagkapira-piraso ang mesa. Tumayo siya at galit na nagsalita, sa tingin ba niya ay ganoon ka-pushover ang mga tao sa Green Sky Hall. Nagbigay na tayo ng $750,000. Ano pa ba ang gusto niya? Jeez. Ang bodyguard na iyon mula kaninang umaga ay kilala ang Goddess of War, at siya ay manugang ng mga second-class na aristokrata, ang pamilyang Taylor. Sino ngayon ang beastard na ito? Don't tell me kilala niya rin ang Gods of War. Nagsalubong ang kilay ng lalaking nakaluhod sa sahig.
Hindi kami sigurado, pero kahit papaano, mabilis niyang inawi kami pagdating niya. Malamang na wala siyang alam na Gods of War. Sige. Umalis muna. Gusto kong makita kung darating siya bukas. Mabilis na kumuha ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ng ilang libong halaga ng pera at itinutok ito sa kanyang nasasakupan. Pumili ng ilang regalo at bisitahin si Luko bukas. Huwag mag-alala tungkol sa lahat ng bagay dito. Tignan natin kung makikita ng punk na iyon ang mukha niya. Kung gagawin niya, sisiguraduhin kung mabali ang dalawang paa niya. Opo, Ginoo. Salamat sir. Tumango ang mga lalaki at nagmamadaling umalis. Pagkaalis nila, tumayo ang isang matanda na nakaupo sa gilid. Guro, ano ang dapat nating gawin? Magpapakita ba talaga ang 2 taong iyon? Sa palagay ko marahil ay ginawa lamang nila ang banta upang takutin ang aming mga lalaki. Ang pinuno ng Green Sky Hall ay tinawag na Hector Zaborowski. Natahimik siya ng ilang saglit bago nagsalita. Para sa taong gusto ng 50,000 dolyar, tatanggapin natin ang kanyang salita na may isang butil ng asin. Papatayin lang natin siya kapag dumating siya. Mahigit 100 lalaki lang ang nagawa niyang talunin dahil simula pa lang ay hindi malakas si Luka at ang iba pa. Sa aming 2 matandang pro, siguradong bugbugin namin siya hanggang mamatay. Taglit na huminto si Hector bago nagpatuloy sa maluwag na tono, pero ang lalaking tinatawag na Jack ay hindi ganoon kadaling hawakan. Natatakot ako. Ang mga Gods of War ay malamang na magbibigay sa atin ng problema kung i-offend natin siya ng ganoon. Sa kabilang banda, ang Green Sky Hall ay mawawala ng reputasyon kung sasagutin lang natin ang kanyang bawat tawag at tawag na parang lapdog. Tumango ang matanda. Pinag-isipan niya ito sandali bago idinagdag, bakit hindi natin gawin ito, guro? Bibigyan natin siya ng pagsubok. Magiging paraan din ito para mawalan tayo ng mukha ng maganda. Hindi naman nakakahiya kung may lumabas na salita, di ba? Kung maaari nating subukan ang kanyang lakas. Baka may layunin siya kung talagang malakas siya. Naningkit ang mga mata ni Hector nang marinig ang mungkahi. Inaplos niya ang gilid ng ulo niya. Tama ka. Bakit hindi ko naisip iyon? Ulalas niya. Narinig ko na ang kasama ay isang head commander. Siguradong malakas siya. Higit sa lahat, mayroon siyang mga kontak. Napakaganda kung ginamit niya ang mga ito para sa kapakanan ng Green Sky Hall. Siya nga pala. Napansin ko ang ilang mga leaflet na umiikot sa lungsod ngayon na nag-aanunsyo ng birthday party na ihahagis ng lalaking ito para sa kanyang asawa. Sinasabi pa niya na magdudulot ito ng kaguluhan sa buong lungsod. Mabilis na nag-iisip ng iba ang matanda. Kabanata 655. Talaga. Siguradong malaki ang ginastos niya. Mayroon ba talaga siyang ganoong kalaking pera para ibuhos sa paligid? O baka naman bibigyan siya ng matandang master ng pamilya Taylor ng pera para ipagdiwang ang kaarawan niyang Miss Taylor? Kumunat ang noo ni Hector. Hindi siguro. Tinabi niya na nakakahiyang gamitin ang pera ng pamilya Taylor. Tsaka, manugang lang siya. Walang sino man ang magiging mabait sa isang tulad nito. Ma'am. Maghanda na lang muna tayo para bukas. Nagsalita ang matanda pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni. Kung mag-isa siyang dumating at kumilos ng walang pakundangan, posibleng mapatay natin siya. Walang makapagtuturo ng pagpatay sa atin kung mawala ang katawan. Kung sasabihin nating hindi siya dumating, hindi lang sisirain ng mga Gods of War ang buong gang para sa kanyang kapakanan. Tumango si Hector. Tama ka. Iniligtas ng lalaking iyon ang Diyosa ng digmaan, ngunit malamang na doktor siya sa hukbo kaya tungkulin niyang magligtas ng mga buhay. Bukod pa rito, pinalakas ng Goddess of War ang kanyang reputasyon ng husto sa panahon ng birthday party ni Old Man Taylor. Wala na siyang utang sa kanya. Kung papatayin natin siya at magpanggap na walang alam. Ang pinakamalamang na gagawin ng Diyosa ng digmaan ay ang magkunwaring tanungin tayo. Kinabukasan. Isang grupo ng mga tao ang naghintay sa malaking hardin pagkatapos mismo ng pasukan ng Green Sky Hall. Gusto nilang makita kung talagang darating ang bodyguard mula sa pamilya Drake at ang lalaking sumisigaw tungkol sa pagpunta para kunin ang $50,000. Ipinarada ni Jack ang sasakyan sa pasukan. Diretso siyang pumasok nang mapansin niyang walang tao. Agad siyang hinarang ng 2 muscled na katawan pagkaraan ng ilang hakbang papasok sa garden.
Nagsalita ang isa sa kanila sa dumadagindong at nakakatakot na boses, ikaw ba ang manugang mula sa pamilya Taylor? Tumango si Jack. Umalis ka sa daraanan ko. Pumunta ako dito para kausapin ang master mo. Ayokong sayangin ang oras ko sa'yo. Medyo bastos, naikuyom ng isang lalaki ang kanyang mga kamao. Hindi mo makikita ang master ng Green Sky Hall kung kailan mo gusto, marahas na sabi niya. Kailangan mong sundin ang aming mga pamamaraan kung gusto mo siyang makita. Talunin mo muna tayong dalawa. Kaya lang, may karapatan kang makita siya. Pinanood ni Hector at ng ilang tauhan ng Green Sky Hall ang palitan mula sa malayo. Marami sa kanila ang may malalamig ng ngiti na sumilay sa kanilang mga labi. Gusto nilang makita kung gaano kalakas ang manugang na ito mula sa pamilya Taylor. Kung tutusin, ang dalawang ito ay hindi lamang basta-bastang manlalaban, ngunit sila ay dalawang mahusay na manlalaban mula sa Green Sky Hall. Kahit ilang head commander ay hindi makapantay sa kanila. Higit pa rito, dalawa laban sa isa. Kaya naman naisip nila na mahirap kunin sila ni Jack kung wala siyang lakas ng isang major kahit papaano. Isang malamig na ngiti ang isinagawa ni Jack, hindi man lang sila pinansin. Ang daming rules and regulations. Dahil kailangan kong sundan sila, pero na. Pagkatapos niyang sabihin iyon, marahang hinampas niya ang isang kamay sa tiyan ng kausap, lumabo ang paggalaw. Parang casual na sampal. Gayunpaman, ang napakalaking lalaking iyon ay napaatras, ang kanyang mga paa at kamay ay nanginginig. Lumipad siya ng ilang magandang metro bago siya tuluyang bumagsak sa lupa. Tumalsik ang dugo sa bibig niya at nabaluktot ang ekspresyon niya. Pinato na ng isang lalaki si Jack. Si Jack ay mabilis, nakakatakot na mabilis. Gayunpaman, sa eksaktong sandali na inatake niya ang ibang lalaki, isang napakalaking kamao ang dumiretso sa kanyang ulo. Kabanata 656. Nang makita niyang kumikilos ang kanyang kalaban, mabilis na inihagis ni Jack ang kanyang kamao. Bigla itong nabangga sa kamao ng kausap. Taglit na katahimikan lang ang namayani kasunod ng mahinang kulog. Pagkatapos, lumipad din ang malaking lalaki na iyon pabalik tulad ng kanyang kasama. Lumipad siya ng ilang hakbang pabalik, ang kanyang mga paa ay gumuguhit sa ilalim niya ng isang mahaba at manipis na linya sa lupa bago tuluyang huminto. Pamantong hininga at dumura ang malaking lalaki, tumutulo ang sariwang dugo sa sulok ng kanyang bibig. Nakakamangha, lumapit ang dalawang malalaking lalaki. Sabay-sabay nilang ipinakpak ang kanilang mga kamao sa kanilang mga palad pagkatapos tumingin kay Jack, bahagyang yumoko. Pagkatapos, naghiwalay sila sa gilid. Sa sandaling ito, tumayo na rin si Hector, pumapalakpak sa kanyang mga kamay habang naglalakad pasulong kasama ang mga taong nagkukumpulan sa kanyang likuran. Magaling ka. Hindi ko inaasahan na ang manugang na lalaki mula sa pamilya Taylor ay magiging napakalakas. Master Zaborowski. Narinig ko na ang pangalan mo ay Hector, tama ba? Tumawa si Jack at sinabing, mukhang binalak mo muna akong yakapin, ha? Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Hector. Uminto siya ilang metro ang layo kay Jack. Naging magalang lang ako. Ano ang ibig mong sabihin na sinisikap kong itakwil ka sa pagpapasakop? Matagal nang narinig ng aking mga nasasakupan ang iyong husay sa pakikipaglaban, kaya nais nilang subukan ang kanilang lakas laban sa iyo. Ngayon, kayong lahat ay mga kasamang pinande sa paraan ng kamao. Tumawa ulit ng malakas si Jack. Anong paraan para makipagkaibigan? Pasalamat ako, malakas ako. Malamang na nabugbog ako hanggang mamatay kung ako ay isang kakilakilabot na manlalaban. Kailangan kong magbigay ng mga papuri sa iyong paraan ng pag-iisip, bagaman subukan muna ako upang hatulan ang sitwasyon. Hindi masama. Nang marinig nila ito, nagpalitan ng tingin si Hector at ang matanda sa tabi niya. Parehong umasim ang ekspresyon nila. Ang taong ito ay higit na matalino kaysa sa kanilang mga inaasahan, nakikita ng tama ang kanilang pamamaraan sa napakaikling panahon. Hindi pwede. Na-misunderstood mo kami, bata. Gusto lang talaga ng mga subordinate namin na makipag-spar sa iyo. Tumayo ang matanda at nakangiting sinabi kay Jack. Talaga. Pero pareho nilang sinabi sa akin na ayon sa mga patakaran dito. Wala akong karapatang makipag-usap sa kanilang Panginoon maliban kung matalo ko sila. Napangisi si Jack sa loob, sabay tingin sa dalawang lalaki kanina.
Ahem. Nais lang naming makipag-spar sa iyo, mahal na Ginoo. Nasabi lang namin iyon dahil nag-aalala kami na tatanggihan mo kami. Mabilis silang nag-react at nagpaliwanag, tumatawa. Hindi tanga ang dalawang lalaki. Lahat tama. Magsalita ka, Mr. Jack. Anong negosyo mo sa amin dito ngayon? Pinipigilan ni Hector ang kanyang ngiti habang nakatingin kay Jack, naglalabas ng aura ng isang taong nilamon ng sariwang simoy ng tagsibol. Napangiti si Jack. Tila si Hector ay isang lobo na nakasuot ng balat ng tupa. Bagamat siya ay may kalmado, mabait na ekspresyon ngayon, tiyak na nabahiran niya ng husto ang kanyang mga kamay sa likod ng mga eksena. Agad siyang nagsalita, "Syempre, I came here for business para hindi na ako magdidili-dali. Malamang alam niyo rin ito na ako ang bumugbog sa nagkunwaring bulag kahapon." Lihim silang nagpa-picture ng maraming babae. Gusto kong ayusin ang usapin ngayon. Kabanata 657. Nakaplaster pa rin si Hector ng ngiti sa labi nang marinig iyon. Akala ko kasi seryoso. Balita ko nasira mo na ang memory card. So, hindi ba naayos na ang usapin? Ano pa ang gusto mo sa amin? Tumigil siya sandali dito bago nagpatuloy ng nakangiti, "I know. Gusto mo ng pera mula sa amin upang mabayaran ang iyong mga pagkalugi, tama? Normal lang na mag-isip ng ganyan. Naiintindihan ko ng buo. Sabihin mo sa akin, magkano ang gusto mo?" Tagot agad ni Jack, "Ayoko ng pera para sa isyong ito. Simple lang naman ang hiling ko. Huwag mo nang ulitin ito. Wasakin ang anumang backup na mayroon ka. Intindihin." Napaawang ang sulok ng bibig ni Hector. "Tinatakot mo ba ako? Hindi na ako mag-iimbestiga. I'm sure na alam nyo pinagbabantaan ko kayong lahat dito. Kung hindi mo sisirain ang mga backup at ipagpapatuloy ang lahat ng ito sa hinaharap, sisiguraduhin kong ganap na mapapawi ang Green Sky Hall kapag nahuli ko ito." Umalaklak si Jack. Hindi man lang siya natakot, nakatayo roon na nakakwadrado ang mga balikat at naglalabas ng aura ng lubos na kataimtaiman. "Ang labo ng bibig mo. Tuturuan kita ng leksyon." Isang matandang babae ang tumayo. "Alagaan ang isang round sa akin." Nakaukit ang mga kulubot sa buong mukha ng matandang babae, ngunit kitang-kita ang talas ng mga mata nito. Siya ay mukhang nasa napakagandang espiritu. Naramdaman ni Jack na ang matandang babae na ito ay malamang na mas malakas kaysa sa dalawang lalaki kanina. Gayunpaman, ngumiti siya sa matandang babae na nakasandal sa isang tungkod. "Hindi pwede. Para kang nasa 70 or 80 years old. Hindi ba ako magiging katatawanan kung nasaktan kita? Sasabihin nila na binubuli ko ang isang lola. Huwag kang mag-alala. Talagang hindi namin sasabihin na binubuli mo siya." Tumawa ng malakas ang isa sa mga lalaki kanina. "Tama iyan. Isa siya sa aming pinakamahusay na manlalaban. Walang karaniwang tao ang makakapantay sa kanyang lakas. Ikaw. Huli sa kanya. Magiging himala kung makakapagtagal ka ng 10 hit mula sa kanya." Tumawa rin sa gilid ang isa pang medyo may edad na babae. Ang mga salita ni Jack ay nagparamdam sa kanya na tila narinig niya ang biro ng siglo, "Huwag kang mag-alala, anak. Hindi ako magdaramdam sa iyo kung mayroon kang lakas na talunin ako hanggang mamatay." Pagkasabi noon ng matandang babae ay lumingon siya kay Hector na nasa likuran niya. "Master Hector, kunin mo ito bilang isang personal na sama ng loob sa pagitan ko at sa kanya. Malas ko kung papatayin niya ako. Hindi magkakaroon ng anumang sama ng loob sa pagitan niya at ng Green Sky Hall. Posible ba iyon? Lahat tama." Sumang-ayon si Hector sa kanya, tumango pagkatapos pag-isipan ang panukala ng ilang segundo. Sa hitsura nito, lalaban ang matandang babae na may layuning pumatay, kaya naman malamang ay gagamitin niya ang kanyang buong lakas sa pakikipaglaban. Hindi niya sasabihin kay Hector ang lahat ng iyon kung hindi. Samantala, pareho ang layunin ni Hector. Kung hindi niya kayang patayin si Jack dahil masyado itong malakas para sa kanya, ituturing niya itong isang spar at personal na sama ng loob. Wala itong kinalaman sa Green Sky Hall. Gayunpaman, kung si Jack ay hindi sapat na malakas at pinatay niya, malamang nasisirain niya ang lahat ng katibayan na siya ay narito, na hindi nag-iiwan ng bakas para sa sinuman na makahanap sa kanya. Lahat tama.
Maaari mo na akong ipaglaban ng may kapayapaan ng isip, anak. Tingnan natin kung may lakas ka para patayin itong matandang lola dito. Ang matandang babae ay kumapit sa kanyang tungkod, ang liwanag sa kanyang mga mata ay delikadong dumidilim. Kabanata 658. Alam kong gusto mo akong patayin, pero hindi kita papayag. Napangiti si Jack nang marinig iyon. Kung ang matandang babae na ito mula sa Green Sky Hall ay hindi kumilos ng labis, hindi rin niya siya agad sisirain. Pagkatapos ng lahat, ang Kingston Hall ay nasa likod ng Green Sky Hall. Hindi dahil takot si Jack sa Kingston Hall. Alam ni Natanya, Yvonne, at Sharon ang pangyayari ngayon. Ito ay lilikha ng isang malaking huha kung ang Kingston Hall ay ganap na nawasak. Maraming tao ang malamang na magdududa sa kanyang pagkakakilanlan. Hindi niya kakayanin ang mapayapang buhay na mayroon siya ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang Kingston Hall ang pinakamakapangyarihang underground na organisasyon sa Eastfield at ang pinakamalakas sa mga gang. Hindi sila natakot sa presensya ng pamilya Drake. Talaga. Nagsasalita ka na parang makakapatay ka kung kailan at saan mo man gusto. Pakiramdam ng matandang babae ay minamaliit siya. Siya ay matanda lamang, ngunit ang kanyang lakas ay hindi mapapantayan ng isang regular na tao. Isang hakbang siya pasulong. Ang tungkod sa kanyang mga kamay ay biglang humagupit kay Jack sa isang masamang arco, na puno ng malamig at nakamamatay na layunin ang kanyang mga mata. Ito ay parang isang normal na tungkod na itim na kahoy, ngunit sa sandaling iyon, ito ay parang isang matalas na espada, na humahampas pasulong sa napakabilis na bilis. Sa biglaang pag-ulos na iyon, walang bakas ng pagdududa si Jack na ang isang normal na tao ay magkakaroon na ng butas sa kanilang dibdib. Iyon ay dahil narinig ni Jack ang banayad na echo ng isang supersonic boom mula sa tulak na iyon. Sobrang bilis, nagulat si Jack. Talagang hindi niya inaasahan na ganoon kagaling ang matandang babae. Kung hindi siya nakipagdigma, siguradong takot na takot siya sa kanya. Natatakot ka ngayon, hindi ba? Ang iyong buhay ba ay kumikislap sa harap ng iyong mga mata? Huwag mo akong maliitin dahil lang sa matanda na ako. Hindi kayang pantayan ng dalawang malalaking guns na iyon ang lakas ko. Gumapang ang tuwa sa ekspresyon ng matandang babae nang marinig niya ang paghingal ni Jack. Napakatalas ng dulo ng kanyang tungkod. Walang oras si Jack para umiwas. Ngunit sa sandaling ito, nasilaw ni Jack ang kanyang mga mata. Ang kanyang buong katawan ay tila natunaw sa anino habang umiiwas sa kanyang pag-atake sa isang iglap. Dumitaw siya sa tabi niya. Hindi pwede. Iniiwasan mo iyon. Huminga ng malalim ang matandang babae. Siya ay lubos na natulala. Naghinala siya na baka naisip niya ito. Alam niya na malakas si Jack pagkatapos niyang makitang talunin ang dalawang lalaking iyon ng hindi pinagpapawisan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na siya ay mas malakas kaysa sa naisip niya. Seryoso siyang naghinala na ang isang hari ng digmaan lamang ang maaaring magkaroon ng ganoong uri ng bilis, batay sa lakas ng pakikipaglaban sa loob ng hanay ng militar. Iniwasan ni Jack ang pag-atake. Ang tungkod ng matandang babae ay diretsyong tumusok sa isang kahoy na haligi sa likuran niya. Ito ay isang maliit na pavilion na pinatayo ng 4 na kahoy na haligi. Walang sino mang umasa na ang napakalaking poste ay magkakaroon ng butas na diretsyong inukit dito. Ang tungkod ay tumama sa buong haligi. Ang tungkod na iyon ay gawa sa kamangha-manghang bagay. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay ni Jack nang makita niya iyon. Sa sobrang pagkadismaya ng matandang babae ay hindi niya nakuha ang kanyang marka. Nakaramdam siya ng hiya. Napabuntong hininga siya at hinayla ang braso. Ang kahoy na haliging iyon ay gumuho na nagpapahintulot sa kanya na maluwag ang kanyang tungkod mula sa butas. Ang haligi ay humawak ng 3 segundo, pagkatapos ay bumagsak ito sa lupa sa isang matunog na pagbagsak. Umaba ang buong pavilion kasama nito. Sa pagkakataong iyon, muling inatake ng matandang babae si Jack. Gayunpaman, hindi nakaiwas si Jack sa kanyang pag-atake sa pagkakataong ito. Sa halip, hinawakan niya ang tungkod gamit ang isang mabilis na pagwawalis ng kanyang braso, at isang malakas na puwersa ang bumalot sa kahabaan ng tungkod. Ang matandang babae ay hindi nagpahayag ng kaunting gulat nang mahuli ni Jack ang kanyang tungkod.
Naniniwala pa rin siya na si Jack ay hindi kasing lakas niya. Kabanata 659. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang puwersa mula sa sanhi ng paghampas na iyon sa braso ni Jack ay maaaring nakakamatay at napakalakas kaya naputol nito ang dulo ng tungkod na hawak niya. Ang hindi kapani-paniwalang puwersa ay dumaloy sa kanyang kamay na naging sanhi ng hindi mapigil ang panginginig habang pilit niyang hinahawakan ang tungkod. Napaatras ng ilang hakbang ang matandang babae at ang kanang kamay ay nanginginig na hindi makontrol. Napatingin siya kay Jack na puno ng takot at respeto ang mga mata nito. Nakakabilib ang lakas ni Jack at kasing bilis ng kidlat. Naramdaman pa niya na nagsasaya si Jack sa kanya at malamang na hindi nito ipinakita ang kanyang tunay na lakas, ang makapangyarihang lakas na ganap na nakatago. Ano ngayon? Sumuko. Pinigyan siya ni Jack ng isang maliit na ngiti at sinabi sa isang walang malasakit na boses. Panginoong Hesukristo, hindi ba masyadong makapangyarihan ang batang ito? Nagagawa pa niyang alisin ang tungkod ni Elder Castellano. Hindi napigilan ng isang manunood mula sa karamihan ng tao ang isang malakas na hinga. Ang labanan sa pagitan ni Jack at Elder Castellano ay talagang nakabukas sa mata. Hindi pwede. Huwag mong sabihing hindi kayang talunin ni Elder Castellano ang retiradong sundalong ito. Ang ilan sa kanila ay nakadikit ang kanilang mga noo habang sila ay nagpahayag ng kanilang mga pagdududa. Kung tutuusin, hindi pa nila nakitang natalo si Elder Castellano sa isang laban. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ng matandang babae nang hindi sinasadya. Kasabay nito, nag-aalangan siyang aminin ang pagkatalo. Kung susuko siya ngayon, tiyak na magiging katatawanan siya sa harap ng Green Sky Hall. Kung sinubukan niyang muli, mas mahirap at mas mabangis, maaaring may pag-asa na manalo siya. Kido, ikaw o ako ang nasa kabahong ngayon, habang nagngangalit ng mahigpit ang kanyang mga ngipin. Muling sinugod ng matandang babae si Jack sa bilis ng pag-ilaw, ilang beses na lumipat ng posisyon sa pag-asang subukang lituhin at mapalapit kay Jack. Nasa kamay ko ang tungkod mo. Dapat kong sabihin, matapang kang lumapit sa akin nang walang anumang armas. Napangisi si Jack. Habang hawak ang tungkod ay inihampas niya ito sa kanyang kalaban bago pa man ito makalapit sa kanya na para bang ginagamit niya ang tungkod upang talunin ang isang aso. Ilang beses na sunod-sunod na tumama ang tungkod sa mga braso at hita ng matandang babae. Peray! Ow! Tumalo ng matandang babae sa sakit na para bang isa siyang unggoy sa circus. Bahagyang kulot ang katawan niya. Ikaw ang nanalo. Ikaw ang nanalo. Kawakas, sinigaw niya ang kanyang pagkatalo. Bawat galaw ay nagpapadala ng mga ripples ng sakit sa mga braso at binti ng matandang babae. Huminto si Jack sa wakas. Inisgan ng matandang lola ang kanyang katawan at maraming sariwa at mapanlinlang na mga pasa na dulot ng mga hampas ng tungkod. Bagamat hindi gumamit ng labis na puwersa si Jack, at ang lahat ng mga pinsala ay mga pasa lamang sa ibabaw, ang sakit ay nakakapaso at hindi mailarawan. Ngayon, sa tingin mo kaya kitang patayin. Tinitigan ni Jack ang matandang babae nang walang anumang pagsisisi ngunit isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Lalong nakaramdam ng hiya ang matandang babae. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang binugbog siya hanggang sa hindi na siya maka-counterattack. Inangat niya ang kanyang ulo, nakatitig ng diretso sa mga mata ni Jack, malamig ang boses, ibalik mo sa akin ang tungkod ko. Alam kong hindi ako ang kalaban mo. Kido, bata ka pa pero makapangyarihan ka. Sa tingin ko, wala itong kinalaman sa edad. Napabuntong hininga si Jack habang casual niyang itinapon ang tungkod. Dumapag ito sa harap mismo ng kabilang partido. Mr. Jack. Kanina lang binanggit mo na hanggat tinanggal namin ang lahat ng backup at agad naming itinigil ang negosyong ito. Iiwan mo kami. Natulala si Hector sa lakas ni Jack na nakikisama sa iba pang manunood sa gilid. Ang galing ni Jack sa pakikipaglaban ay talagang kamangha-mangha. Ngayon, wala nang ibang choice si Hector kundi ang maglagay ng pinakamainit na ngiti sa kanyang mukha para maging mabait siya sa harap ni Jack. Oo, tama na. Napakamot ng ulo si Jack. Sige. Sobrang hinahangaan kita. Ito ay isang deal kung gayon. Agad namang pumayag si Hector sa kanyang hinihingi. Wala nang ibang paraan kung tutusin.
Isa pa, ayaw niyang gumawa ng malaking kaguluhan tungkol dito. Bagamat may Kingston Hall sa likuran nila, kung talagang asar si Jack, malaki ang posibilidad na ngayon na ang kanilang huling araw sa mundo. Bukod dito, si Jack ay hindi lamang isang mahusay na manlalaban, ngunit ang pinakamagaling at pinakadakila. Kahit na alam ng Kingston Hall ang tungkol sa episode, hindi rin sila mangangahas na bukawin siya dahil napakahusay ng kanyang husay sa pakikipaglaban. Kahit na ang Kingston Hall ay manalo sa isang laban kay Jack, ang mga pagkatalo ay magiging talamak at hindi mabata. Well, iyon lang kung gayon. Bahagyang ngumiti si Jack at saka nagpatuloy, ngayon, pag-usapan natin ang isa pang bagay. Kabanata 660. Inakala ni Hector na sapat na kung papayag siya sa hiling ni Jack at iisipin ng ibang lalaki na pabayaan sila. Talagang hindi niya inaasahan na maglalabas ng isa pang isyu si Jack. Pinagmasdan ni Jack ang mga tao sa paligid niya at napansin niyang wala ang mga lalaking sumunod kay Brother Luca kahapon. Inakala niyang pumunta sila sa ospital para makita ang nasugatan nilang kasamahan. Anong mali? Don't tell me na gusto mo ng pera, after all. Ika ni Hector na may malamig na ngiti. Hihingi talaga ako ng pera. Pumalaklak si Jack. May utang sa akin ang mga tauhan mo ng 50,000 dolyar. Hindi man lang sila makaubo ng 1,000,000 kahapon. Nakakahiya. Pinalo mo rin si Kuya Luca. Nagdilim ang ekspresyon ni Hector. Halos himatayan siya sa galit. Iniisip niya noon na talagang malas siya ngayon na nakilala ang isang matigas at walang takot na mandirigma. Pinlano niyang pahirapan ng maayos ang kapwa na bubuli kay Luca para matiyak ang kanyang kamatayan. Hindi niya akalain na si Jack ay ang parehong lalaki na pinukaw ni Brother Luca at ng iba pa. Kapag umulan, bumuhos talaga. Pinukaw nila ang parehong kapwa sa parehong pagkakataon. Tama iyan. Hindi ba nagkataon lang? Isang malamig na ngiti ang ipinakita ni Jack. Hindi lang $50,000 ang kailangan mong ibigay sa akin, kundi utusan mo rin ang mga nasasakupan mo na huwag bigyan ng problema ang kapatid ko. Hindi ako makikitira sa pera kung hindi. Hindi mo ba pinipilit, Jack? Isang mapait na ngiti si Hector. Gusto mo ng $1,000,000, kaya't ang aking mga nasasakupan ay sinilip ang lahat ng mayroon sila sa kanilang mga bulsa upang bayaran ka ng $950,000. Kailangan mo ba talagang hingin ang natitirang 50,000? Walang pakialam ang ekspresyon ni Jack. Nakakatangang tanong. Bayaran mo na lang ang halaga na napagkasunduan natin. Sige. Kukunin ko na lang ito bilang isang stroke ng kamalasan. Tumigas ang ekspresyon ni Hector at hindi siya nasisiyahan, ngunit tumango pa rin siya sa medyo may edad na babae sa tabi niya. Lumapit ang babae kay Jack at kinuha ang phone niya. Ibigay mo sa akin ang iyong bank account number. Ililipat ko agad ang pera. Ngayon nag-uusap tayo. Hindi nagdalawang isip si Jack na ibigay sa kanya ang kanyang account number. Ang hindi niya inaasahan ay nakatanggap kaagad ng notification mula sa bangko matapos niyang ibigay ang kanyang account number. Sobrang bilis, umunat ang noo ni Jack at tumingin sa kanya. Hindi ko pa naiskiin ang halaga. Nakatitig sa kanya ang babae, naguguluhan. Pinuksan ni Jack ang mensahe at nagulat siya. Pagkatapos niyang basahin ito, napagtanto niya na ito ay isang bank transfer na higit sa $170 bilyong. Oh, galing sa iba. Sumili si Jack ng isang masakit na ngiti, sa wakas ay tumugon. Iniling niya kay Skyler na tumulong na alisin ang pamilya Zeno sa Sky City at ibenta ang mga asset at share na mayroon sila. Nag-donate sila ng ilan sa kita at hinati ang iba sa kanilang sarili, 50 hanggang 50. Hindi niya akalain na napakaraming pera ang natitira kahit hatiin na ang bahagi. Oh, umunat ang noo ng nasa katanghaliang gulang na babae, may hinala sa kanya. Hindi naman siguro ito nagkataon, tama ba? Maliban kung ang taong ito ay naglalaro lamang ng pipi. Gayunpaman, wala itong kinalaman sa kanya. Inilagay niya ang pin at mabilis na naglipat ng $50,000 sa account ni Jack. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Jack. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.